that the highest king would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs. Yes, Lord. While
was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Who am I that the highest would welcome? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace was. Yes, Lord. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Hi, good morning.
Kami po yung Pasupog family. Bigla kami pumunti. Normally, halos 10 kami pag dumadating sa church. Ako po pala si May, yung pinaka-head of the family. Janina po. Ili. Orange. Mga pamangkin ko sila. 3 po yung anak ko, kaya lang may kanya-kanya na silang pamilya, 2 lalaki. Si Joas at si Jet. Kami po ay inatasan na mag-share sa inyo nung reflections namin tungkol sa pandemic. Sa totoo lang, nung umpisa na na-depress ako sa mga nangyayari sa paligid, maaari lang hindi ka nang lalabas. Lalo pa pag nakikita mo na yung mga cases ay pataas ang pataas simula ng March. Parang feeling mo ikaw na yung susunod. Tapos nabalitaan mo pa na yung mga namamatay kahit hindi mo sila kakilala. Tsaka yung mga doktor. Parang nagkakaroon ka ng takot. Nung una, nade-depress ako. Nalulungkot ako sa mga nangyayari. Tapos malaman ko pa na marami nawala ng trabaho. Pero babalik at babalik ka pa rin sa Diyos. Kasi siya lang naman talaga ang sovereign sa lahat ng pangyayari. Sabi nga be still and know that I am the Lord. So doon namayapa ako, nakalma ako, na na-realize ko na lalo pa sa mga ganitong panahon, yung pananampalataya natin sa Kanya ang tanging panlaban natin mula sa mga takot at kahinaan. Medyo maano siya sa mental health mo. Pero it helps na when you reflect on the more positive side that you have to spend more time with your family. And it also helps na when you get in touch with nature. Kaya nga nagkakaroon ng rising trend sa pagiging plantibat. And actually, it helps, the pandemic sort of helps reflection din. You get to build a deeper relationship with God. And isa sa mga naging example na may ginawa kaming mural. I think naging epiphany siya nung sa mga reflections sa relationship with God. It grew deeper na I began to become more thankful of the little blessings from nature na ayun, nilift up na lang ng household namin in the name of God's worship and His amazing creation. Dahil sa pandemic, syempre, namimiss mo din yung mga tao sa labas. Namimiss mo din makipag-interact sa ibang tao. Lalo na yung mga friends mo. Namimiss ko rin yung mga bati ng umaabang sa pintuan ng simbahan, ng church. Ayan lang, nakakamusta. Ang nakakatuwa pa, kahit na nasa kalagitnaan tayo ng mga ganitong sitwasyon, nakikita namin sa personal namin karanasan, yung mga small and big blessings. Hindi ko na i-enumerate yun, pero may reason naman bakit pinakaloob ng Panginoon yung ganito o ng ganyan, na lalo pa kaming na lumalalim o yung aming pananampalataya sa Kanya na makikita mo na you don't deserve itong pagpapala na to. Pero tinatanggap namin yun kasi may dahilan yun. And part of it is to share those blessings. Yung online worship, no? Resulta nga nung dahil sa prohibition ng gathering. Now we have to adjust. Mahirap din. Kasi syempre nakasanayan mo
yung actual na worship sa church. Kasi sa akin personally, yung kasi sinabi nga sa Bible na do not forget the assembling of yourselves sa book of Hebrews. So yun yung talagang hinahanap mo, yung makakasalamuha mo yung mga tao. And yung parang na ano yung church, yung konsepto ng church na talagang physically nakikita kayo, nag-encouragean kayo sa isa't isa, yun ang nawala. Pero ang nakakatawa at nakukumpara ko nga dun sa Spanish flu na sinasabi nila nung nangyari noong 1920s, mapalad pa rin tayo kasi nung time na yon walang mga internet, talagang kulong sa bahay. And yung online worship is still parang a big encouragement sa bawat isa na may link pa rin tayo sa outside world o sa church kahit na virtual ang ating pagsamba. Importante yung presensya ng Panginoon. We have to remember that the church is not the building. It's actually the people. So it's nice to always attend the weekly online service. Or self-encourage. Yun nga, since alam natin na, or nararanasan natin na draining sa health, mental health especially, yung pandemic ngayon, lahat na nangyayari. And alam kong may mga tignoy na problema na yun nga yung marahil dahil sa unemployment, ganyan, or dahil hindi na nakakasalimuha yung mga kapatiran, laging alalahan yung mga pangako ng Diyos na worry not, He will provide for you. And laging in-nurture ng relationship sa kapatiran para rin hindi rin tayo mag-fall prey sa excessive working. Saka alalahanin na maging thankful sa mga maliliit na bagay. Like yung masarap na pagkain na inihahain, or yung may time ka para sa pamilya mo, or di kaya yun nga yung mga halaman sa paligid, mga barsaan. Nakatutulong din siya makapag-cope sa pandemic. Yun nga, yung nature is nangungusap ang Diyos sa mga ganung mga bagay na pinapaalalahanan niya. Ako personally, kasi hindi ako talaga magaling magtanim, pero natuto ako, nagbasa-basa ako. So nakita ko everyday yan, pinupuntahan ko yung mga halaman, yung mga bulaklak. Sabi ko, talagang yung mensahe niya yung love ni Lord, it's new every morning. Yung faithfulness niya ay hindi nagbabago, hindi siya nagbabago kung ano siya yesterday, today, and tomorrow, yun pa rin siya. Kung ano yung naranasan natin sa Kanya, hindi yun kayang baguhin ng mga nangyayari sa paligid natin. Kasi nga, He is a constant, He is unchanging. So kahit na minsan, we grow weary, bangon pa rin, laban. Kasi yun, maaaring darating na yung Panginoon, and we just have to be ready. Salamat po. Thank you. And take care. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo?
Talaga pong nakakamiss na tayo ay magkita-kita at sabay-sabay tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Dalangin po namin ay patuloy nating maranasan ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa ating buhay sa kabila ng COVID-19 ito. Awitin po natin, this is the day that the Lord has made. Let's celebrate the goodness of our God. Amen. Rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. For He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He lives within me. He's the lover of my soul. And He's my defender. He's my provider. He's overflowing mercy, a brand new every day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, celebrate. Everybody, This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He walks beside me. He lives within me. He's the lover of my soul. He's my defender. He's my provider. He's overflowing mercy, A brand new every day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, celebrate. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. I will rejoice. I will rejoice and celebrate. I will rejoice, rejoice and celebrate. Lord, we continue to worship you. We continue to give you praise. Sa kabila ng COVID-19, Lord, ng pandemic, Lord, we choose to worship you. Dahil ikaw ang karapat-dapat lang na tumanggap ng Lord ng iyong pinakamataas na papuri pa salamat ng iyong mga anak. We stand in awe, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
greatness of your love. You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom
Sama-sama pumuli tayo mga minamahal kong kapatid sa Panginoon sa pagdulog sa Kanya, sa panalangin, bahagi po ng ating sama-samang pananambahan. Basahin ko lang po ang 2 talata dito sa Psalm 27, particular verse 1 at saka verse 4. Ang wika po rito, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Verse 4, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po muli sa pribilehyo na kaloob niyo po sa amin magsama-sama bilang mga pamilya sa aming mga sariling tahanan o kung saan man kami naroon upang ialay sa iyo ang natatanging pagsamba, pagdakila ng iyong banal na pangalan at pagtatanghal sa inyo bilang aming Panginoon, tagapagligtas, aming Ama sa langit na laging nakatuon ang pansin sa Kanyang mga anak. Marami pong salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita namin pong gagamitin pagdulog sa inyo. "The Lord is my light," wika ng salmista. Ama, patuloy kaming dumudulog sa iyo as your people na hahanapin ang inyong liwanag. Kailangan po namin, Panginoon, ng maliwanag na kaisipan, mga disposisyon at mga hakbang na gagawin sa araw-araw ng aming buhay with this pandemic, O Lord. At kasakop na po rito, pati na ang aming mga pamunuan sa gobyerno o sa pribado man, sa ekonomiya o sa pisikal. Ama, kailangan namin ng liwanag ninyo. Ganon din po man, kayo po ang aming kaligtasan. At wala po kaming aasahan, kundi unang-una sa inyo po at ang inyong karunungan nga, ang inyong kaliwanagan nga, siya pong gagabay sa amin upang magligtas sa amin sa anumang kapahamakan, partikular sa pandemyang ito. Ama, nagpapasalamat din po kami. Hindi po mamamatay-matay sa aming mga kalooban, sa aming mga kaisipan, ang pagnanasa na dumating ang panahon at naway maging malapit na magsama-sama po kami sa iyong templo, sa lugar ng panambahan, maging sa aming panahon ito, maging sa MCF Center in particular, o kaya sa iba pang mga lugar, malalaki man o maliliit, nasa syudad man o sa kanayunan, magtipon na ang iyong mga anak. Physically, nandun po at magkakaantabay, nag-aalay ng kapurihan, karangalan sa inyo, masasaya ang mga puso, umaawit ng kapurihan sa inyo, at handang makinig ng iyong mga salita na nagsisilbi pong patnubay, gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Opo, nagdadaan po kami sa mga sipayo, sa mga pangailangan, sa mga problema, sa mga kakulangan at iba pang mga bagay na hindi po mabuti sa aming isip, sa aming pakiramdam. And yet, you are our light. You are our salvation. And we wish, O Lord, na maganap po yung ninanasa. Kami po'y magkasama-sama na, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, mabigyan katuparan po yung sabi nga rito, to gaze upon the beauty of the Lord. Marapatin po na kami magtutuon ng tingin sa inyo, titig, hindi po lamang sulyap, hindi po lamang silip, kundi talagang tititigan namin kayo, Panginoon, ang kagandahan po ninyo. At maglingning ang kalwalhatian po ninyo sa aming kalagitnaan. To seek Him in His temple, wika po ng salmista. That is our desire, O Lord. At nawa nga po, sususugan po ito ng mga mensahe ninyong pinapahayag sa likod ng pulpito, Panginoon Diyos, yung pagmamahal sa inyo, yung pagnanasang kami po'y maging malapit sa inyo. Nasain din po naman ninyo, Panginoon, na maging malapit kami sa inyo. At ganun din po, para sa isa't isa, ang mahalagang dulot na mensahe nito, may pandemya man o wala, maging malapit kami sa isa't isa. Una sa pamilya, ikalawa sa kapwa. Panginoon, all the more,
lalo pong giyagis sa aming puso ang pagnanasang ito. At nangangahulugan po, gusto po naming magwakas na, Panginoon, mga pagtitiis na ito, ang mga paghihintay pang ito, na kami po'y magtipon na at umasa po kami soon and very soon, O Lord. Salamat po at ngayon sa pagpapatuloy ng aming pagsamba sa iyo, bigyan niyo po ng makabuluhang ngiti ang aming mga labi. Matapos namin kayong awitan, matapos kaming magpahayag ng mga pagpupurit parangal sa inyo, at matapos naming ihanda ang aming mga kaisipan, kalooban sa iyong mga ipapahayag sa amin. Let us hear and take heed of the word, O Lord. Marami pong salamat sa pribilehiyong ito. At ngayon, nananalangin po ako, Panginoon, ng kalusugan, ng biyaya, ng kagalakan, ng kapayapaan ng kalooban para sa aking mga kapatiran. At nananalangin po ko na bawat pangailangan ay kakatagpuin po ninyo, Panginoon, sa takdang panahon. Marami pong salamat. Dalangin ko po ito para sa aking mga kapatid. Sa pangalan po lamang, wala nang iba. Pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that the Lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we lost to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace.
always hunger for, our hearts always hunger for. Good morning! Kumusta po kayo? Yun po yung palagian naming pagbati, pero totoo po yung laman nun pong mga salita po na yan. Gusto po namin talaga kayong kumustahin. Ang isa po sa mga nami-miss ko, ako personally, ay yun pong kada linggo ay tinatawag yung mga bata dito sa harapan. At ipinagpipray po natin sila. Alam po nyo, dahil merong mangilan-ngilan na mga bata akong nakikita at sabi ko, ang laki minsan nung pagbabago yung growth ba nila after 7.5 months. Ang laki ng ipinagbabago sa itsura, physically, and maybe even sa kanilang mga attitudes, pag-uugali. Naku, nami-miss na po natin yung pananalangin sa atin pong mga anak. Pero kakaiba po talaga ito pong taon na ito. Imagine, November 1, bawal pumunta sa sementeryo. And then, Christmas season, bawal ang Christmas parties. Kakaiba po talaga. And then, kakailan lang po ay narinig ko na mukhang nire-recommenda, I'm not sure kung na-aproba na, nire-recommenda ng mga mayors na panatilihin sa General Community Quarantine or GCQ ang buong Metro Manila hanggang sa katapusan ng taon. Nako, kung gano'n parang next year na nga po ata talaga tayo magkikita-kitang muli. Pero wag po kayong mag-alala. Nagpapatuloy naman po ang inyong mga pastor at ang mga church leaders sa pananalangin po sa bawat isa sa inyo. In fact, ay sinisikap po namin na makabalita sa mga pangyayari sa inyong mga buhay so that alam po namin kung ano yung aming mga ipagpipray. No? At kung meron naman po kayong mga pinagdadaanan or whatever yung mga conditions po ninyo, ay huwag din po kayong mag-atubili na ipaalam ito sa amin at kagalakan po namin na makapag-ministeryo po sa inyo. Alam nyo, sa pasimula nitong 2020, madami nagsasabi na ito daw ay year of clear vision. Di ba ganon? Pag sinabing 2020 vision, ibig sabihin nun malinaw yung mata mo, walang problema sa iyong paningin. Pero biglang dumating yung COVID-19 at biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Alam niyo po, personally, I think God is using this pandemic so that we could have a 2020 clear vision of Him. Para maging malinaw talaga. Gusto ng Lord na yung tingin natin sa Kanya, napakalinaw. Kaya ginagamit na po itong sitwasyon na ito para alisin, burahin, tanggalin, yun pong mga bagay na humahadlang para yung ating atensyon, yung pagtingin natin ay sa Kanya lang. So that in the end, yung ating pong paningin, yung ating focus will be solely, nag-iisa, natatangi sa ating Panginoon lang. Para po sa mensahe natin sa umagang ito, buksan po natin ang ating Biblia sa Old Testament po ito, sa Book of Ezekiel, chapter 3, verses 10 hanggang 19. Ezekiel chapter 3, 10 hanggang 19. Ganito po ang nakasulat mula verse 10. And he said to me, Son of man, listen carefully and take to heart all the words I speak to you. Go now to your countrymen in exile and speak to them,
say to them, this is what the sovereign Lord says, whether they listen or fail to listen. Then the Spirit lifted me up, and I heard behind me a loud rumbling sound. May the glory of the Lord be praised in his dwelling place. The sound of the wings of the living creatures brushing against each other, and the sound of the wheels beside them, a loud rumbling sound. The Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness and in the anger of my spirit, with the strong hand of the Lord upon me. I came to the exiles who lived at Tel Aviv, near the Kibar River, and there, where they were living, I sat among them for 7 days, overwhelmed. At the end of 7 days, the word of the Lord came to me, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, you will surely die, and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man, and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin, but you will have saved yourself. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Background po nitong binasa natin. Sa history po ng bansang Israel, na-divide po yung kingdom, di po ba? The Northern Kingdom and then the Southern Kingdom. And magkahiwalay na pagkakataon, parehas po na nasakop o pinabagsak ito pong mga kahariang ito. Nauna yung Northern Kingdom, kung saan kabilang doon yung 10 tribo ng Israel, at sumunod yung Southern Kingdom, yung Judah. At si King Jehoiakim, siya po yung hari ng Huda at that time, ay tinalo ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. At nung talunin po ni Nebuchadnezzar ang Judah, ay dinala niya po yung mga pinili niya na sabi niya mukhang papakinabangan at pwedeng maglingkod sa palasyo. Kasama po sa mga unang dinala niya as captive sina Daniel, alam niyo yung kwento ni Daniel, at yung kanyang mga kaibigan na kasama niya dun sa training sa loob ng palasyo. And then after a few years, may mga sumunod pa na mga batches ng mga exiles, ay kasama naman dun sa mga sumunod na grupo ng exiles si Ezekiel. No? Alam po niyo si Ezekiel ay isa pong priest. No? And he served by preaching in the streets of Babylon. Nangaral po siya sa lansangan ng Babylonia. At samantalang si Ezekiel was preaching in the streets of Babylon, si Daniel at yung iba pa niyang mga kaibigan ay nandun naman sa loob ng palasyo at nagsiserve kay Nebuchadnezzar. Samantalang naiwan naman dun sa lugar ng Judah, si Jeremiah, at siya naman yung prophet na nagsiserve doon. So, nakita niyo yung relationship ng iba't ibang mga Bible characters. So, sabay-sabay po silang nabuhay nung panahon na yon. Sa binasa po natin, makita natin doon, tinawag ng Diyos si Ezekiel by the title, Son of Man. Di ba yung title na yun ay ginamit kay Jesus in the New Testament? So the Lord addressed Ezekiel, calling him Son of Man. And then he was sent to the Israelites, mga isinugo siya sa mga Israelita to deliver God's message to them. And yung message po na yun, it includes warnings and promises of restoration. So, marami pong nagsasabi, mga nag-aaral nito na ito po ay foreshadow of our Lord Jesus Christ, who was also called the Son of Man, being sent to the world to save the world. Pag-aralan po natin ngayon yung mga talatang binasa natin. Okay, mula verse 10 hanggang 11 muna tayo. Sabi ron, and he said to me, Son of man, listen carefully and take to heart all the words I speak to you. Go now to your countrymen
in exile and speak to them. Say to them, this is what the sovereign Lord says, whether they listen or fail to listen. In these 3 verses, meron pong 3-point instruction to Ezekiel. No? 3-point instruction to Ezekiel. And I say, ito pong instruction na ito kay Ezekiel ay the same instruction para sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon. Ano po yung mga instructions na yon? Una, makikita natin, ang sabi kay Ezekiel, listen carefully. Makinig kang mabuti. Ngayon uso yung dahil nga sa pandemya, yung sistema ng education natin ngayon, di ba? Distant learning. At online. Kaya marami ngayon, makikita mo, may earphones, nakakonect yan either sa laptop or sa anumang gadget dahil gustong mapakinggang mabuti kung ano yung dinidiscuss ng teacher na doon sa kanilang klase. Ang sabi ng Lord kay Ezekiel and sa ating lahat, listen carefully. Let me ask you, are you hearing what God is saying? Naririnig mo ba? O parang malabo? Maingay ba? Naghahang ba yung linya? Choppy ba? Hindi ba ganong maintindihan yung message? Listen carefully. At alam po ninyo, ito madalas kong nababanggit kasi minsan meron akong naririnig na nagpapatotoo. Sabi niya, merong mensaheng ipinarating si Lord sa akin sa ngayon. At ito nga sabihin ko, merong message si Lord para sa iyo ngayon. Alam niyo anong message ni Lord sa iyo ngayon? Open your Bible. It's there. It's there. Listen carefully. The message of God is never changing. Hindi nagbabago yung mensahe ng Diyos na gusto niyang iparating sa atin ngayon. He is calling people to repent. Yun yung gusto niyang sabihin mula noon hanggang ngayon at nabasa natin kanina dun sa mga verses na binigyang pansin natin. He was calling people to repent. That message has been delivered in the Old Testament. Yun din yung message ni Jesus, ni John the Baptist at ng mga disciples in the New Testament. At ganun pa rin yung message ng Diyos sa atin ngayon. To repent. Listen carefully. Listen carefully. Second, instruction niya. Sabi niya, take to heart all the words I speak to you. Take to heart all the words I speak to you. Isa puso mo yung lahat ng salita na sinasabi ko sa iyo. So, hindi ito yung parang nakikinig tayo na pumapasok dito sa kanang tenga and then lalabas doon sa kaliwa. Di ba? Yun yung expression. That's how it was being described pagkang hindi iniintindi yung pinakikinggan. Pasok dito, labas sa kaliwa. Ang instruction po dito, take to heart all the words I speak to you. Kinakailangang makapasok, makarating sa puso yung mga salita na atin pong pinakikinggan. Hindi pasok dito, labas dito. Sabi nga po nung awit, Psalm 119 verse 11, sabi, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Iyon po ang katibayan na ang salita ng Diyos ay talagang isinasa puso at hindi pumapasok dito at pagkatapos ay lumalabas sa kabila. Kung talagang isinasa puso ang salita ng Diyos katulad ng instruction na ito, ibig sabihin, mananatili yan, mamumuhay yan dyan at mula sa puso natin, iyan ay lalabas at makikita sa ating pamumuhay. At ang sabi nga nung Psalm, I might not sin against you because I have hidden your word in my heart. And then yung third point dun sa instruction na yon, sabi niya, go to your countrymen and speak to them the words of the sovereign Lord, whether they listen or fail to listen. Kung narinig natin ng malinaw yung panawagan ng Diyos for us to repent, and then isinapuso natin yung salita na yon at
dahil doon tayo nagagabayan sa ating pamumuhay at namumuhay tayo ng malayo at hindi nag-e-enjoy sa kasalanan. At ang sabi, yung pangatlo, sabi, i-share natin ito sa iba. Let us go to our countrymen and speak to them the words. Makinig man sila or hindi, nagawa natin yung ating papel, yung instruction sa atin for them to hear the message of God. Sa mga sunod pong mga verses, mababasa natin, sabi, then the Spirit lifted me up, and I heard behind me a loud rumbling sound. May the glory of the Lord be praised in His dwelling place. The sound of the wings of the living creatures brushing against each other, and the sound of the wheels beside them, a loud rumbling sound. The Spirit then lifted me up and took me away, and I went in bitterness and in the anger of my spirit with the strong hand of the Lord upon me. So, nung marinig ni Ezekiel yung instruction ng Diyos sa kanya at sa kanyang hangarin na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos sa kanya, makita natin, sabi niya, the Spirit of the Lord lifted him. Ganon po talaga kung tayo nagnanais sumunod at gagawin natin yung ipinapagawa ng Diyos, we will be empowered by the Spirit, at ang sabi pa nga doon, with the strong hand of the Lord upon him. In obeying God, sa atin pong pagsunod sa Diyos, it is the Spirit of God that is at work. It is the strong hand of the Lord that enables us to fulfill the assignment or task that is given. Kaya wala pong maaring magmalaki at ipagyayabang yung anumang mga nagagawang accomplishment sa paglilingkod sa Panginoon, because it is always the Spirit of God that is at work and the strong hand of the Lord that enables. And then sabi ng 15 and 16, sabi, I came to the exiles who lived at Tel Aviv near the Kebar River. And there, where they were living, I sat among them for 7 days, overwhelmed. At the end of 7 days, the word of the Lord came to me. So, pumunta po si Ezekiel dun sa mga exiles at sabi niya, siya'y naupo. He sat among them for 7 days. At yung meron pong karugtong doon na parang nagde-describe kung ano yung ginawa ni Ezekiel habang naupo. Sabi doon, I sat among them for 7 days, overwhelmed. Sa ibang salin po, ang ginamit ay astonished. Pero alam po ba ninyo, yung original Hebrew word na ginamit doon, it could also be translated quietly. No? So parang sinasabi, si Ezekiel ay naupo doon for 7 days quietly. Alam po ninyo, yung sitting quietly with the people for 7 days, it was a Jewish customary action of mourning for the dead. Ganon sila. Pagkang merong namatay at yung kanilang pag-aayuno, di ba? Yung kanilang kalungkutan, para ipakita mo na ikaw ay nakikiramay sa kanila, ikaw ay sasama, mauupo, na tahimik lang for 7 days. So, the Israelites, the Jews were mourning. At kasama po doon sa nakipag-ayuno, kasama doon sa nakipag-mourn sa kanila, ay si Ezekiel. But for Ezekiel, it has a deeper meaning. Hindi lang basta-basta marahil ang kaya nagmo-mourn itong mga Hudyo na ito dahil inaalala nila yung pagkatalo nila kay Nebuchadnezzar. Sa labanang nangyari, maraming namatay, maraming mga kamag-anak nila, kaibigan nila, mahal na sa buhay na naging biktima ng pagkakatalo sa kanila at yung pagkabagsak ng kanilang kaharian. So that's why they were mourning. But for Ezekiel, it has a deeper meaning. He was mourning for the people who were spiritually dead for their sins. Tingnan natin yung sunod na mga verses. Mula 16 hanggang 19. At the end of 7 days, the word of the Lord came to me. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, you will surely die, and you do not warn him or speak out to dissuade him,
from his evil ways in order to save his life. That wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man, and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin, but you will have saved yourself. So, balikan ko po yung sinasabi ko kanina. Sabi, the people of Israel were mourning because many of them died when they lost in their battle against Nebuchadnezzar. And then, masyado silang concerned dun sa kanilang kalagayan at that time. Ano ba yung kalagayan nila? Well, nag-aalala sila dun sa mga naiwan sa Judah. Maring ini sila, buhay pa ba sila? No? Ano na kayang nangyayari dun sa kanila? Nag-aalala sila, baka wasak-wasak na yung kanilang bahay na iniwan doon, yung mga gamit nila. And then, nag-aalala sila dun sa kalagayan nila habang sila nandun sa Babylon. Papaano kami mabubuhay dito? Hindi namin alam. Kahit yung salita nila ay foreign, kahit na yung papaano nila gagawin yung kanilang normal na buhay habang sila ay nasa Babylon. So, their question would be just like dun sa nabasa natin, even sa aklat ni Jeremiah. Yung question lang, when will this end? Huh? When can we go back to Jerusalem and resume our normal lives? So, their biggest problem was their freedom. No? Yung pagbabago na yon, dahil nga sila yung mga alipin or slaves at that time. But here comes the Lord, telling Ezekiel to deliver a message to the Jews. And then sasabihin niya, well, your biggest problem is not your freedom. It's not you being exiles in Babylon. No. Your biggest problem remains to be your sins. Yun pa rin ang pinakamalaking problema. And people will die in their sin if they will not repent. Parang ganun din ang sitwasyon natin ngayon. Alam po ninyo, kahit na mayroong pandemya, our biggest problem is not COVID-19. Our biggest problem remains, and that is sin, kasalanan. It is not unemployment. It is not adjusting to the new normals. It is not adjusting to the different kinds of things that we need to do. No. Ang pinamalaking problema pa rin natin ngayon, kasalanan. Kasalanan pa rin. Ang COVID-19 ay pumapatay. Dapat nating ingatan. Dapat tayong mag-ingat dahil ang COVID-19 nakamamatay. Pero ang kasalanan, pumapatay hindi lamang ng katawan, kundi maging ng kaluluwa. At nagdadala sa tao sa walang hanggang kapahamakan pagkawalay sa Diyos. That is still our biggest problem. Katulad nung time ni Ezekiel. Kaya sabi ng verse 18, ito tandaan mo ha, pag sinabi ko na yung taong yan ay mamamatay at hindi mo winarningan, no? Hindi mo siya pinagsabihan at kinumbinsi na iwanan yung kanyang makasalanang buhay, no? To dissuade him from his evil ways para makaligtas siya. No? Yang taong yan, mamamatay sa kanyang kasalanan, and I will hold you accountable for his blood. Sabi niya, pananagutan mo. Alam mong namumuhay sa kasalanan, hindi mo pinagsabihan. Alam mong nasa immorality siya. Alam mong nasa pandaraya siya. Alam mong nandun siya sa hindi tamang relationship. Alam mo na siya'y sumasamba sa ibang Diyos. Alam mo, iba yung kanyang tinatawagan. Alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos yung buhay niya. And then, hindi mo pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon, that wicked man will die for his sin. Mamamatay yan. At parurusahan yan. Pupunta yan sa impyerno. And I will hold you accountable for his blood.
Alam po niyo yung topic o yung tema natin today. For the love of God, be a soul winner. Alang-alang sa iyong pagmamahal sa Diyos. Sumama ka, tumulong ka, gumawa ka, sa ganon, mayroong mga kaluluwa na mailigtas mula sa kapahamakan. God gave Ezekiel this charge to be a watchman. At pag sinabing watchman, siya tagabantay. Di ba? Bantayan mo kung merong kapahamakan na darating. And now it is very clear, darating ang kapahamakan. Anong kapahamakan yun? Kapag ang tao ay hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, siya ay mapapahamak. Daranasin niya yung galit, yung puot ng Diyos. At siya'y mahihiwalay sa Kanya doon sa kaparusahan na walang hanggan. They will die for their sins. And this message is never changing. Baka sabihin mo, well, hindi naman ako si Ezekiel. No? Si Ezekiel, very clear, sabi sa kanya, Ezekiel, ikaw yung watchman, ikaw yung mag-warn sa kanila. Sasabihin mo, well, hindi. Hindi naman ako yung pastor. Baka trabaho yan ng mga pastor. By the way, trabaho talaga ng mga pastor ito. Gawain namin talaga ito. Warningan, paalalahanan, pagsabihan ng mga tao. Kaya wag po kayong magagalit sa amin kung kayo aming pagsasabihan, pag-aalalahanan. Dahil dapat po namin ginagawa ito. Pero hindi lamang po kami. Remember yung 3-point instruction at the start of the message? Yung binanggit ko kanina. Ano nga ulit yung 3-point instruction na yun? Listen carefully. Are you hearing what God is saying? Ang sabi ng Diyos, hindi nagbabago, repent. No? And then second, take to heart all the words that I speak to you. Yung narinig mo ay pakinggan mong mabuti, isa puso mo. Ibig sabihin, gampanan mo rin, gawin mo. No? And then, pangatlo, i-share mo to sa iba. So this instruction was not just for Ezekiel. It was not just for the pastors and church leaders. That was an instruction for all. Para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Be a soul winner. Ipagsabi mo na si Kristo ang tagapagligtas. Ipagsabi mo na merong kaparusahan sa lahat ng mga kasalanan. Ipagsabi mo na kung ang tao ay walang kaugnayan kay Kristo, siya'y mapapahamak. Share the gospel. By the way, ano ba ibig sabihin ng gospel? Madalas nating naririnig yan Share the gospel. No? Hear the gospel. Preach the gospel. No? When we say the gospel, it is the good news that God loves us and wants to save us. So He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross and pay the penalty for our sins so that we may be saved by repenting of our sins and putting our faith in Jesus Christ alone who has risen from the dead. Ano nga ulit itong gospel? Ito yung mabuting balita na mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong iligtas, kung kaya't sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na namatay dun sa krus para pagbayaran yung ating mga kasalanan so that tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus lamang na nabuhay mula sa mga patay. That is the gospel. By the way, kaya ko po nililinaw ito. Kasi, we have to be very careful when we say the gospel. Because there had been a lot of false gospels that are entering the churches today. Maraming mga false gospels yung na-entertain ngayon ng ibang mga tao na akala nila, ito na yon. Hindi po. Hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng ilan para ma-identify ninyo. Una, narinig niyo na po ba yung happiness gospel? Happiness gospel. Ano yung happiness gospel, Pastor? Sabi na, if you want your life to be happy, then come to the Lord and you will be happy.
Malungkot ka, no? Siguro lagi kang bigo, naghahanap ka ng kasiyahan. No? So, lumapit ka sa Panginoon at liligaya ka. Baka magtanong kayo, mali ba yun? No? Does God want you to be happy? I say yes. Tama. Totoo. Gusto ng Diyos maging masaya tayo. But this happiness should not be separate from His holiness. Yung happiness, yung kasiyahan na gugustuhin natin, dapat hindi yan nakahiwalay sa kabanalan ng ating Diyos. If your happiness comes from the things that are separate from God's holiness, then I say, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ano ba nagpapasaya sa iyo? Now, if you will come to the Lord only to be happy, and then yung happiness mo na yun para lang yung ibinibigay ng mga bagay dito sa mundong ito at para dito lang sa mundong ito, I would say that is a false gospel. Ano pa? Well, madalas nating naririnig yung prosperity gospel. Ano yung prosperity gospel? The health and wealth gospel. If you want to be healthy, you want to be healed, you want to be wealthy, gusto mong yumaman ka, gusto mong marating yung mga ambisyon mo, gusto mong matupad yung mga pangarap mo, then come to Jesus. Hindi rin po tamang gospel yun. No? Diba? Sino naman ang tatanggi doon? Imagine, yayaman ka, mawawala lahat ng sakit mo. Diba? At pagkatapos ay mararating mo lahat ng pangarap mo. At minsan, even yung ating giving, yung pagkakaloob natin ay triggered nung ganong kaisipan na parang, kasi di ba sabi ng Bible, magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw pa. Well, nasa Bible po yun, pero dapat maging malinaw sa atin yung motive, yung pinakadahilan why we are giving. Hindi ito parang namumuhunan ka na para pagbalik nito malaki ang kita. No? Hindi po ganon. No? Ano yan? Investment? Gusto ng Diyos mag-invest tayo sa Kanya? Hindi po. The reason why we give, it is because of our gratitude. Yung ating pasasalamat dahil dun sa napakalaking biyaya na ibinigay na niya sa atin. At ano yung biyaya na yon? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun yung blessing natin. And out of the gratitude of our hearts, that's why we give. Sabi ni John MacArthur, Christ does not call disciples to Himself to make their lives easy and prosperous, but to make them holy. Willingness to take up His cross is the mark of the true disciple. Hindi para guminhawa o sumarap yung buhay natin sa mundong ito. Happiness gospel, prosperity gospel. Pangatlo, marami pa pero tatlo lang yung bibigay kong halimbawa. Yung madalas kong binabanggit na incomplete gospel. Kulang. Ano yung incomplete gospel? That is too much emphasis on grace and love and blessings that does not emphasize the wrath and justice of God. Diba? Sabi nila, God is love. Mahal ka ng Diyos. Totoo naman yun. No? But they fail to understand na itong Diyos na ito na nagmamahal, nagre-rebuke, nagko-correct, nagdi-discipline dun sa kanyang mga minamahal. No? So, alam po ninyo, ito, nakagisnan ko na ito at parang nakalakihan ko na yung kasabihan na sabi nila, God hates the sin but loves the sinner. Narinig niyo na rin ba yan? God hates the sin but loves the sinner. Alam po niyo, sabi nila, this teaching, it only appeared in the middle of the 20th century. At niyakap yan kaagad-agad ng mga tao. Pero alam niyo, yung teaching na yan, God hates the sin but loves the sinner, china-challenge po yan ngayon. Paano china-challenge yan? Tanong nila, sino ba ang dinadala sa impyerno? Yung kasalanan o yung makasalanan? Yung sin o yung sinner? Paul says in his epistles that unless a man is in Christ, the wrath of God remains in him. Yung galit ng Diyos, mananatili dun sa tao, malibang siya ay merong kaugnayan kay Kristo.
God's wrath, yung galit ng Diyos, is on the sinners. Kaya challenge nila yan. Sabi nila, it's not true that God hates the sin yet loves the sinner. The Bible is clear from the Old Testament to the New Testament that God's wrath remains to all the sinners. But God forgives a repentant sinner. The sinner has to repent to receive and experience the love of God. I always say, if you preach a gospel that does not include repentance, you are preaching an incomplete gospel. Huh? The gospel puts emphasis on repentance of sins. Hindi yung, basta manalangin ka, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, maniwala ka lang. Tapos walang pagsisisi sa kasalanan, walang pagbabago na nakikita sa buhay. Sumunod ka lang sa panalangin ito, yung sinner's prayer, and then Christian ka na, saved ka na. Let me repeat what is the gospel. Yung binanggit ko na kanina. The gospel is, it is the good news that God loves us and wants to save us, so He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross and pay the penalty for our sins, so that we may be saved by repenting of our sins and putting our faith in Jesus Christ alone, who has risen from the dead. That is the gospel. Si John the Baptist, nabuhay sa mundong ito, nangaral siya dun sa ilang, isa lang ang sinisigaw niya. Sabi niya, repent, magsisi ka. Ang ating Panginoong Jesus, in the early account of His ministry, when He started preaching, isa lang din ang message niya, repent, for the kingdom of God is near. Even up to now, the message is still the same. Repent. Ano ulit sabi ng verse natin? Magko-conclude na tayo. In conclusion, sabi nung verses 18 and 19, when I say to a wicked man, you will surely die, and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin. Napakalinaw. Ang sinasabi ng Diyos kay Ezekiel, sabi niya, itong masamang taong ito, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. So gawin mo yung dapat mong gawin. Pagsabihan mo, paalalahanan mo, bigyan mo ng babala, at hanggat maaari, ma-dissuade siya, makumbinsi siya to dissuade him from his evil ways. Magsisi siya, magkaroon ng pagbabago yung kanyang kaisipan, repentance, metanoia, change of mind. No? Magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Kung hindi siya magsisisi, that wicked man will die for his sin. Mamamatay siya dun sa kasalanan niya. At hindi lang physical death yung ibig sabihin doon. It means spiritual death, eternal separation from God, and spending eternity in hell. And then sabi ng Lord kay Ezekiel, I will hold you accountable for His blood. Pag hindi mo pinagsabihan yan. Asawa mo man yan, kapatid mo yan, anak mo yan, magulang mo yan, kaibigan mo yan, sino man yan na nakikita mong nagpapatuloy na namumuhay sa kasalanan at hindi mo pinagsabihan na kinakailangan lang magsisi at kilalanin si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, that person will die in sin. And His blood will be on your head. Verse 19, but if you do warn the wicked men, pero kung pinagsabihan mo sila, sineran mo sila ng gospel, and then nagpatuloy sila dun sa kasalanan nila, yung taong yan, mamamatay sa kanyang pagkakasala. At daranasin niya yung wrath of God that remains on all the sinners. But you will have saved yourself.
ligtas ka. Dahil ginawa mo yung iyong papel na paalalahanan sila na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Let me just repeat. Our biggest problem right now is not COVID-19. It remains to be our sins. Kasalanan pa rin ang pinakamalaking problema natin ngayon. It is our sin. And if we do not repent, and if people will not repent, people will die, not just physically, but to be eternally separated from God, which is spiritual death. Sa pagwawakas, baka napansin ninyo, wala ata akong ibinigay na devotional guide ngayon. Meron po. Nandito sa huli, sa ating conclusion. For our devotional guide, pag nagtipon ng pamilya, nag-usap-usap tungkol dito sa ating narinig na mensahe sa umagang ito, ito po yung inirekomenda ko na inyong gagawin. Each member of the family will give a name of a person who haven't heard and received the gospel. And then discuss how you can share the gospel to that person. Bawat miyembro ng pamilya ay magbibigay ng pangalan ng tao na hindi pa nakakarinig o hindi pa tinatanggap ang mabuting balita. At pagkatapos, pag-usapan, ipanalangin, pagplanuhan, paano natin ma-share ang mabuting balita dito sa taong ito. Uulitin ko, hindi COVID-19 ang pinakamalaking problema natin ngayon. Yung kasalanan pa rin natin. And we need the Lord Jesus Christ to save us from this problem. Purihin pong Panginoon sa mensahe ngayon pong umaga. Isang malaking challenge po sa atin yon. Na hindi lamang po mga pastor o mga nangunguna sa church ang mayroon pong responsibilidad to share the gospel, kundi tayong lahat po, bawat isang mananampalataya ay inaasahan po na magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Muli po, Panginoon, ay iyo pong binuksan aming po mga puso sa isang katotohanan na kahit na po, Lord, sa gitna po ng pandemyang ito, hindi po mawawala yung responsibilidad na yan to share the gospel. Yung maibahagi namin, Panginoon, hindi lamang ito simpleng pagtanggap, hindi lamang simpleng pagkilala sa iyo, kundi mayroon pong repentance, mayroon pong pagsisisi sa kasalanan, paghingi ng tawad, at pagtanggap doon sa kamatayan ni Kristo doon sa krus. Panginoon, salamat po na marami. Naranasan po namin ang mga katotohanan ito sa aming buhay. Bakit nga ba namin, Panginoon, ipagkakait? Bakit namin, Panginoon, pipigilan ito upang ibahagi naman sa iba? Lord, tulungan mo po kami. Kahit na po magamit pa namin ng social media, inihiling po namin dahil ng Diyos na maibahagi namin ang mabuting balita ni Kristo, ang kanyang kamatayan doon sa krus, sa maraming mga kaibigan, kamag-anak man, o kung sino man, Panginoon, sa aming pong kapaligiran. Maging makatotohanan ito, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Magkaroon po ito ng isang tunay na impact, Panginoon. Upang gayon nga, hindi lamang kami nag-aalala sa aming pong kakanin, hindi lamang kami nag-aalala, Panginoon, maging sa aming pong mga gagawin, kundi, Panginoon, higit sa lahat namin, na ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-ibig mayroon, ay walang iba kundi ang pag-ibig ni Kristo sa amin. Panginoon, salamat po na marami. At nawa po, sa gitna po ng pandemyang ito, patuloy na ikaw po ang siyang gumabay sa amin. Mag-ingat, Panginoon, sa iyong mga anak. At sa mga pagbabago ngayon, mga nangyayari, salamat po, dakilang Diyos. We're looking forward, Panginoon, na kami po ay maging malaya na sa lahat na ito. At ikaw, Panginoon, ay patuloy na gagawa sa iyong mga anak, sa iglesia, at sa bawat buhay, mayroon ay pinagkatiwala sa iyo. Panginoon, salamat po na maraming. Pagpalain mo po ang bawat sa amin. Ikaw po ang siyang maluwalhati, ikaw ang siyang gumabay sa bawat hakbang na aming pong nagawa sa araw-araw. Ang pagpapala ng Diyos at ang patuloy na aliw ng banal na Espiritu ang siyang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen.
attraction for you. The others may see who you really are. And what you can do, and what they know you, they will love and serve you. God, for God, does the world through MCM. Your kingdom be established in our hearts and in our homes. God, yes, your God, does the world through us. Your service arms, now disciples, makers, quality and abundant blessing. Friend of people, of love and of faith. Bless the world through MCM. As we gather to grow and scatter to show, your kingdom be established in our hearts and in our homes. God, yes, dear God, bless the world to us. We want to be your sharing partners, oh Lord. Holy faces, naked people, showing you love and salvation. Celebrate Christ, we celebrate God. It's a world to MCM. As you gather to grow and scatter to sow, your kingdom be established in our hearts and in our homes. God, yes, it does. Oh, God, yes, it Hi, good morning. Kami po yung Kasukog family. Bigla kaming umunti. Normally, halos 10 kami pag dumadating sa church. Ako po pala si May, yung pinaka-head of the family. Janina. Pili. Orange. Mga pamangkin ko sila. 3 po yung anak ko, kaya lang may kanya-kanya na silang pamilya, 2 lalaki. Si Joas at si Jet. Kami po ay inatasan na mag-share sa inyo nung reflections namin tungkol sa pandemic. Sa totoo lang, nung umpisa na na-depress ako dun sa mga nangyayari sa paligid, maaari lang hindi ka nang lalabas. Lalo pa pag nakikita mo na yung mga cases ay pataas ang pataas simula nung March. Parang feeling mo ikaw na yung susunod. Tapos nabalitaan mo pa na yung mga namamatay kahit hindi mo sila kakilala. Tsaka yung mga doktor, parang nagkakaroon ka ng takot. Nung una, nade-depress ako, nalulungkot ako sa mga nangyayari, tapos
malaman ko pa na marami nawalan ng trabaho. Pero babalik at babalik ka pa rin sa Diyos. Kasi siya lang naman talaga ang sovereign sa lahat ng pangyayari. As sabi nga be still and know that I am the Lord. So doon namaya pa ako na nakalma ako, na na-realize ko na lalo pa sa mga ganitong panahon, yung pananampalataya natin sa Kanya ang tanging panlaban natin mula sa mga takot at kahinaan. Medyo maano siya sa mental health mo. Pero it helps na when you reflect on the more positive side that you have to spend more time with your family. And it also helps na when you get in touch with nature. Kaya nga nagkakaroon ng rising trend sa pagiging plantido at plantita. And actually, it helps, the pandemic sort of helps reflection din. Yun nga, you get to build a deeper relationship with God. And isa sa mga naging example din yung may ginawa kaming mural na I think naging epiphany siya nung sa mga reflections sa relationship ko with God. It grew deeper na I began to become more thankful of the little blessings from nature na ayun, nilift up na lang ng household namin in the name of God's work and His amazing creations. Dahil sa pandemic, syempre, namimiss mo din yung mga tao sa labas. Namimiss mo din makipag-interact sa ibang tao. Lalo na yung mga friends mo, gano'n. Namimiss ko rin yung mga bati ng umaabang sa pintuan ng simbahan, ng church. Ayun lang, nakakamusta. Ang nakakatuwa pa, kahit na nasa kalagitnaan tayo ng mga ganitong sitwasyon, nakikita namin sa personal namin karanasan, may mga small and big blessings. Hindi ko na i-enumerate yun, pero may reason naman bakit pinakaloob ng Panginoon ng ganito o ng ganyan, na lalo pa kaming na lumalalim o yung aming pananampalataya sa Kanya na makikita mo na you don't deserve itong pagpapala na to. Pero tinatanggap namin yun kasi may dahilan yun. And part of it is to share those blessings. Yung online worship, no? Resulta nga nung dahil sa prohibition ng gathering. Now we have to adjust. Mahirap din. Kasi syempre nakasanayan mo yung actual na worship sa church. Kasi sa akin personally, kasi sinabi nga sa Bible na do not forget the assembling of yourselves sa book of Hebrews. So yun yung talagang hinahanap mo, yung makakasalamuha mo yung mga tao. And yung parang na yung church, yung konsepto ng church na talagang physically nakikita kayo, nag-encouragean kayo sa isa't isa, yun ang nawala. Pero ang nakakatawa at nakukumpara ko nga doon sa Spanish flu na sinasabi nila nung nangyari noong 1920s, mapalad pa rin tayo kasi nung time na yon walang mga internet, talagang kulong sa bahay. And yung online worship is still parang a big encouragement sa bawat isa na may link pa rin tayo sa outside world o sa church kahit na virtual ang ating pagsamba. Importante yung presensya ng Panginoon. So we have to remember that the church is not the building. It's actually the people. So
it's nice to always attend the weekly online service. Yes. Words of encouragement. Yun nga, since alam naman natin na, or nararanasan natin na draining sa health, mental health especially, yung pandemic ngayon, lahat na nangyayari. And alam kong may mga tignoy na problema na yun nga yung marahil dahil sa unemployment, ganyan, or dahil hindi na nakakasalimuha yung mga kapatiran. Laging alalahanin yung mga pangako ng Diyos na yung worry not, He will provide for you. And laging in-nurture yung relationship sa kapatiran. Para rin hindi rin tayo mag-fall prey sa excessive worrying. At saka alalahanin na maging thankful sa mga maliliit na bagay. Like yung masarap na pagkain na inihahain, or yung may time ka para sa pamilya mo, or di kaya yun nga yung mga halaman sa paligid, mga barsaan. Nakatutulong rin siya makapag-cope sa pandemic. Yun nga, yung nature is nangungusap ang Diyos sa mga ganong mga bagay na pinapaalalahanan niya. Ako personally, kasi hindi ako talaga magaling magtanim, pero natuto ako, magbasa-basa ako. So nakita ko everyday yan, pinupuntahan ko yung mga halaman, yung mga bulaklak. Sabi ko, talagang yung mensahe niya yung love ni Lord, it's new every morning. Yung faithfulness niya ay hindi nagbabago, hindi siya nagbabago kung ano siya yesterday, today, and tomorrow, yun pa rin siya. Kung ano yung naranasan natin sa Kanya, hindi yun kayang baguhin ng mga nangyayari sa paligid natin. Kasi nga, He is a constant, He is unchanging. So kahit na minsan we grow weary, bangon pa rin, laban. Kasi yun, maaaring darating na yung Panginoon, and we just have to be ready. Salamat po. Thank you. And sana take care. Love you.